Ito naman ang inyong resident political analyst, Badong Aratelis po. O partner, nabasa ko rin yan. May dagdag pa siya rin. No? Kung daw, kung daw talagang matatapang sila, pag nagkadigmaan naman sa China, iuna natin si Tariela at yung mga senador na may magsulong. Sila talaga yung dapat mauna dyan. Partner, alam niyo po, kaya nga tayo may tinatawag na diplomatic relationship, di ba? Diplomasya muna, lalo na kung yung mga pinagsasabihan natin ng masasakit, mga bansang hindi naman natin kaaway. Correct. Ito po baka kasi nadadala tayo sa mga propaganda nitong mga, tama si Marcoleta, ginagamit lang to na issue para mapatampok ba yung kanilang bulok na political party, yung mga dilawan na yan na nagpapalit ng kulay pagka po pangit na yung dilaw, ginawa nilang pink, pero sila pa rin, no? Huwag po kayong basta maniniwala dyan dahil propaganda lang po yan. Ang katotohanan po, hindi po nating kaaway ang China. Ang opisyal po na relasyon natin ng Pilipinas at China, magkaibigan. Parang US at Pilipinas, Japan at Pilipinas, South Korea at Pilipinas, lahat po yan kapartner natin dapat katulad ng China. Bakit ini-insist nila na awayin tong China samantalang yung ibang bansa bukas na bukas tayo sa pakikipagkaibigan? Partner, iba talaga yung mga nabubuhay lang sa propaganda pero sa aktual, wala na yan, isinusuka na kayo matagal na. Matagal na kayong sinusuka yung mga ganyang pananaw. Moderno na ngayon. Napakaraming OFW nariyan sa Hong Kong, sa Macau, at mismo sa mainland China. Bago kayo makipagbanggaan ng ego, bago kayo makipagtuligsaan sa propaganda, isipin nyo muna sila. Partner, isa pa, no? Sige, partner. Yung mga maiingay na dilawan na yan, nung namuno sila sa Pilipinas, yun yung panahon na naagaw ng China yung mga pinagtatalunan nating teritoryo. Yan yung panahon po na nakapagtayo ng mga artificial island yung China dito sa Pilipinas sa mga pinag-aagawan teritoryo. Exactly. Dapat po matalas tayo diyan, no. Hindi po lang tayo yung umaangkin ng mga lugar na yan. Kasama natin diyan yung China, Vietnam, Indonesia, Malaysia, etc. Kaya wag niyo pong isipin na atin yan ang tawag po diyan ay disputed territories. Ngayon, ang problema natin sa mga to, parang atin yan, inaagaw ng China, atin pala yan, ba't wala tayong presensya dyan? Alam po ninyo, sa totoo lang, no, takantaka ko nito sa mga dilawan. Ano ginawa nung nagtatayo ng artificial island yung mga Chinese? Wala. Angal lang na angal, tokis lang. Ang ginawa nila, nagdemanda sila sa kung saan man. Sa totoo lang po, wala pa po ako nasaksihan sa history ng buong mundo na may bansang nananakop, mga malalakas na bansa na nananakop, na ang ginawa na sinasakop, hindi kayo pwedeng manakop, ididemanda namin kayo. Kanino nyo ididemanda? Ang rule dyan sa kasaysayan ng mundo, right is might, might is right. Di wala sana mga imperyo kung pwedeng idemanda lang sila o recently lang, baka sinasabi nyo, nung panahon pa yan Badong, ngayon pwede na magdemanda. Kailan lang ba? Sino nauna? Yung pagkakaroon ng artificial island ng China dyan sa mga disputed territory or yung pananakop ng Russia sa Ukraine? Kailan lang yung Ukraine Ano ginawa ng Ukraine? Saan nagdemanda? Walang demanda dahil nilulusob ka, ipagtanggol mo yung teritoryo mo. Ang tanong, pinagtanggol nyo ba? Yan si Parlade, sinasabi ni Parlade nung panahon ni Pinoy. Nagre-report sila. Nagtatayo na po. Pwede naming i-stop yan. Utusan nyo lang kami. Walang ginawa si Pinoy. Harap-harapan sa mukha nila. Kayong mga dilawan, nung panahon ninyo, bakit ninyo pinaagaw yung mga teritoryo natin? Ngayon, nung natapos yung inyong panahon, tsaka kayo nagdadakdak. Sa totoo lang, correct. Ano pa lang nga, water cannon pa lang nga, hindi nyo na kayang tapatan
Hanggang daldal lang kayo. Kaya makipagkaibigan na lang tayo kung hindi nyo naman talaga kayang pangatawanan. Partner, eto si Tariela. Alam mo, Tariela, hindi, actually, ang pinopromote mo, hindi US eh. Yung maraming Pilipino, buhat nung nagdadaldal yan si Tariela, maraming Pilipino na nagiging pro-China. Bakit? Sa kababanat niya sa China, ay syempre, sinasagot natin siya. Ang problema kasi rito kay Tariela, once na sinagot mo, hindi naman niya kayang ibalik sa iyo yung mga marami nakikipagdebate sa kanya na pro-Pilipino. Kung kayo maniwala na pagka kinontra si Tariela, traitor na. Ganun katindi yung utak niya ni Tariela eh. Ibig sabihin, siya yung nagpapasya kung sino ang traitor at hindi. No? Lahat ng kukontra kay Tariela, traitor. O yan, alam mo Tariela, kababanat mo sa China. Tapos yung China, hindi naman tayo ginagalaw, hindi naman tayo pinauulanan na missile. Alam mong lumalabas sa'yo, tapos sinabihan ka ni Robin Padilla, bakit hindi kayo makipagsabayan ng tubig? Labanan sa tubig. Tubig to tubig. Tubig to tubig. Sabi niya, mag-escalate daw. Ayaw daw nilang bombahin din yung China ng tubig. Baka raw mag-escalate. Ikaw, nagpapa-escalate dyan eh. Ang problema sa'yo, feeling mo, tama na ikaw lang ang maka-Pilipino, lahat ng kumontra sa'yo, traitor. Sagutin mo, binarayan ng Chinese Embassy. Sabi niya, Tariela, sabi ng yung karapatan ng freedom of speech. Pero pag yung mga kapwa mo Pilipino bumabanat sa'yo, tinatawag mo na traitor, pro-China, tinatawag mo pro-China tapos traitor. Anong uri ng debate meron ka? Anong uri ng freedom of speech? Ang freedom of speech ni Tariela, tama siya, ang kumontra sa kanya, traitor. Ang kawawa dyan, partner, si Tuta Soto. Ay, Tito Soto. Correct. Alam mo kung bakit? Kasi siya may pinakamabigat persona nung grata. Kaya umani siya na-expose talaga yung kahinaan ni Tuta Soto pagdating sa utak. Kasi una, kinontra niya yung di ba, Supreme Court. Hindi pa nga nakaka-recover sa pagkontra sa Supreme Court na akala mo mas magaling pa sa Supreme Court. Alam mo, partner, doon palpak na siya eh. Pinagtatawanan na siya ng tao. Tapos eto pa, nagpersona nung grata, mismong tauhan ni BBM ang nagsabi sa kanya, si Professor Carlos. Correct. Ang sabi sa kanya pag ikaw, wala kang alam, Ano, partner? manahimik ka. Iyon! Shut up! Partner! Sabi, shut up! Partner! Partner, hindi po Tuta Soto yung pangalan nun. Tito Soto po yun. Tito Soto. Nagkakaiwalay na eh. Tuta kasi yan eh. Ang tawag ng partner is slip of the tongue lang yan. Hindi talaga sinadya ko yun. Tuta Soto talaga yan. Ano ka lang yung sinasabing Tuta Soto, inamin naman ni Tito Soto na marami nagbabansag sa kanya. Pero may bawi siya rin eh. Ano? Ano, partner? Baka naman si Romualdez ang tuta ko. Bawing-bawi ka sa akin ha. Tito Sen, ang husay mo talaga. Pero Ang husay mo! Mahusay naman talaga. Bulaga! Yon, tama. Pero partner, awang-awa pa rin ako kay Loren Legarda. Ginawa nilang laruan yung pinaglaruan nila doon na, sige, umupo ka dyan. Kunwari, tatawagin ka namin Madam President. Hindi ka dapat partner. Ako nga partner, yan talaga yung papel ng mga bayarang media. Maliban po sa SMNI at paminsan-minsan yung Net25, medyo natutuwa tayo. Alam nyo po, magbago na po kayo ng estilo ninyo. Wala na kayong ginawa kundi paninira sa mga Duterte. Hindi nyo ba na kahit gaano kayo kayaman, kahit gaano kagaling yung mga reporter ninyo, kahit gaano yung modulated voices nila, bakit yung mga umaangal pa rin sila na mas naniniwala pa sa mga vlogger, lalo na sa mga vlogger ng Duterte? Kasi yung mga pinagsasabi nyo lahat nakaanggulo. Lahat nakaanggulo para paninira sa mga Duterte. Biruin ninyo, naisip ninyo na ilalabas ni Sara Duterte si Mary Grace Piatos pag natuloy yung impeachment? Kanino nyo nakuha yun? Wala naman sinabi si POA.
Nagbibigay kayo na, lahat kasi sa inyo, ang problema sa inyo, nakatatak na, may script na sa mga utak ninyo. Yan yung problema ng media natin. Pero yung SMNI, naka-script na kayo na ang paninira sa Duterte, nariyan na lagi sa utak ninyo, automatic para kayong si Anticler lahat. Na lahat paninira lang sa Duterte. Kaya yung anggulo ninyo ng mga lahat ng binabalita ninyo, panay kasiraan ng mga Duterte. Mahiya naman kayo. Tapos nagtataka kayo, bakit mas pinaniniwalaan yung mga vlogger? Tingnan nyo nga kung anong gamit ng vlogger. Cellphone lang. Walang mga ano. Pero bakit pinaniniwalaan? Kasi totoo. Maraming mga vlogger ang nagsasabi. Marami rin vlogger na nape-fake news. Marami din vlogger na clickbait. Di ba? Pero Kagaya ni Bimar. sasabihin ko nga sana, kagaya na nasa tabi ko. Ba't nadamay ang sibilyan? Huwag nyo ginadamay, sibilyan ako. Pero tingnan nyo po, Seryoso si partner Badong kasi. Grabe, init na init. Okay, partner, kasi seryoso ni partner ba daw? Seryoso din ang ating mga viewers. Bagamat wala ka dito, partner Bisna, kumabot pa tayo ng 1,000, palakpakan natin yan. 1,000 na tayo. Yan yung pinasabi natin. Hindi, bumawi ako ngayon kasi kahapon lulugo-lugo ako. Sabi ko, lulugo-lugo ako kahapon, bawi nga ako ng banat ngayon. Hindi mo na inom yung maintenance mo kahapon, partner Bats. Partner, Narinig mo yung sinasabi ni Bimar? Wala na ako. Ano to? I mean, Bimar para kasi BBM. Gabi-gabi. I mean, wala ka sa personal dito sa studio. Partner Bats, tuloy mo muna. Nahawa ka na tayo rito eh. Okay na. Nag 1,000 viewers agad tayo eh. nawala mamaya, babalik, nawala na yung alam niyo naman ako. Ikaw na, partner Bisnak. Alam mo naman si partner Badong eh. Nag-senior moment. Nag-senior. Bumalik sa dating ano. Kaya nga, di ba Yun. po sila dapat kasuhan, partner? Tama. Kaya mag-sorry kayo sa mamamayang Pilipino. Ayan na naman. Oo, Ayan na tara. naman. Totoo yung partner minimenos nila ngayon si Tatay Digong. Nakita ko yung mga post na wala naman pala talaga nagawa si Tatay Digong. Pucha, kitang-kita namin yung mga nagawa. Walang tulay, nagkaroon ng tulay. Ibig na sabihin, imahinasyon lang namin yan. Dumadaan ako sa Skyway. Ha? Dati yan, walang Skyway dyan. Ang tagal ko nag-aral sa Kamaynilaan. Mula sa Pampalay, babiyahe kami, matatraffic na kami dyan. Paglabas mo dyan sa Caloocan, dyan sa may Balintawak na yan, traffic na yan hanggang dito sa Bonifacio, traffic yan lahat. Nung unang daan ko, talagang maluhalo ako nung nadaanan ko yung Skyway. Tapos memenosin ninyo, sasabihin nyo lang sa propaganda nyo na wala naman pala talagang build. Hindi naman talaga totoo ang build. Ano yung nakikita namin? Imagination namin lahat. O mga Duterte supporters, sabay-sabay tayo mag-imagine. Utot nyo! Putak! Sorry. Alam mo, partner, ang may kagagawan din ito, yung kasi sa totoo lang po, wala namang katuturan talaga yung mga impeachment ninyong pinasa. Mapa kay Marcos, mapa kay BP Sara, no? Kasi pwede naman nating masingil yan. Halimbawa, yung sinasabi nyo kay BBM na mga hindi pa natin napapalabas eh. Meron pa kasi nakapagitan eh. Pwedeng yung mga kamag-anak incorporated niya lang ang pwedeng makasuhan ngayon. Pwede pa naman yan sa next ano. Ang immediate kasi dapat, ako sa tingin ko, malaking diversion talaga tong impeachment, no? Ang immediate dapat na tinututukan ng ating gobyerno, yung pinakamalaking problema natin. Ito po yung pinakamalaking pagnanakaw sa history ng Pilipinas, no? Itong flood control project. Pero anyway, alam nyo, ang nagbigay ng direksyon dyan, kaya tayo taon-taon, next year yan, meron pa ring impeachment, hindi mo matuloy ito. Taon-taon po may impeachment tayo. Kasi po yung pagbibigay ng direksyon ni BBM. Ito partner ibabalik ko lang
may mga nanghikayat din kay Tatay Digong na i-impeach si VP Lenny noong araw. Bakit? Kasi siniraan ni Lenny sa isang pagtitipon sa ibang bansa ang ating gobyerno. Vice President siya, partner, ha? Pero sinisiraan niya ron. Alam mo kung ano sabi ni Tatay Digong sa nagsasabi sa kanya na impeach si VP Lenny? Guys, lay off, stop it. Ganun po kabigat. Kasi hindi pa sinabi niya, do not think not to tinker with the structure of government, and stated he will not countenance the effort. Wala po siyang suporta. Direkta sinabi niya sa mga kakampi niya na gustong impeach si Lenny Robredo. Guys, lay off, stop it. Tapos. Dapat malinaw yun na abala lang yan sa ginagawa natin. Hindi natin kinakailangan dahil si Lenny Robredo naman wala namang katuturan, di ba? Bakit pag-aaksayan nyo pa ng panahon? Yan yung problema pag ang pinuno, yung namumuno, yung pinakamataas. Maraming mga kinatatakutan pag umupo yung Vice President. Ano ang unang kinatatakutan niya? Yung paniningil ng mga ginawa nilang kalokohan nung sila'y namumuno. Kaya lahat ng ito nag-uugat sa presidente. Kaya tayo may pinag-uusapan taon-taon. Last year pinag-usapan na yan. This year pinag-usapan. Makalusot man ngayon. Pag-uusapan pa rin yan next year. Taon-taon. Kasi yan ang gusto ng pamahalaan. Magkaroon ng diversion. Yan ang gusto ng pamahalaan. Magkaroon ng matanggal talaga si BP Sara sa pagtakbo bilang Vice President. Pero ngayon pa lang po sinasabi na namin sa inyo, magtagumpay man kayo, halimbawa, makuha nyo man yung boto sa Senado. Ibig nyo ba sabihin yung mga Duterte supporters, lalo na yung mga taga Mindanao, taga Visayas, kayo na nag-impeach, kayong iboboto namin? Malabo po yan. May tatakbo pa rin sa mga Duterte. At yan, revenge vote pa. Mas galit pa silang buboto sa mga Duterte. Ibig nyo ba sabihin, yung dalawang natitirang Duterte, pinakulong na yung tatay, tinanggal yung kapatid. Sa tingin nyo, wala pa rin lalaban sa kanila? Lalaban at lalaban yan. At yan ang iboboto ng mga maka-Duterte. Magtagumpay man kayo kay BP Sara. So lahat ng itong ginagawa ninyo, lahat ng perang binubuhos ninyo para si BP Sara ma-impeach, mawawala ng silbihan dahil hindi naman, alimbawa partner, naging standard bearer nila si Risa o kaya si John Vic. Ibig nyo sabihin, in-impeach ninyo si BP Sara, tinanggal ninyo yung karapatan niyang tumakbo. Ang iboboto namin, si Risa Ontiveros at si John Vic. Duterte pa rin ang iboboto namin sa 2028. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Partner, bago tayo tumuloy, no? Meron lang maganda. Gustong-gusto ko tong comment na to. Sige partner. Mula po kay Lenny Sevilla. Good afternoon, magtatanong lang mga Birada Aguila. Binata pa ba si BMR? Ay! Ito po ang sagot dyan. Ano sagot? Ayusin mo! Mapatol pa rin po siya. Si Shawi kasi parang nanawa na siya sa kumbaga yung 'di ba yung masarap na putahe. Gusto niya naman yung simpleng putahe naman, no? Oo. Baka nasawa na nung masasarap. Nagsawa sa adobo. Gusto naman sa sinigang. May asin. Lechon. Nagsawa sa lechon. Nagsawa sa lechon. Kaya po napunta na lang sa tuyo. Partner, talagang ang mga naging karelasyon ni Sharon Cuneta, wala kang itulak si Pain eh. Panay pakabig lahat, partner. Oo. Lahat Grabe. kain partner eh. Oo. Lahat. Ang Lahat magandang lalaki, partner. Isa-isahin nga natin. Gabi Concepcion. Sabi, guwapo. Richard Matso. Gomez. Lalong Robin guwapo. Padilla. Miguel, anong pangalan nun? Miguel Rodriguez. Yung Mala Superman yung partner mo. Superman yun. Oo. Yung Santiago. Anong pangalan? Oo. Di ba? Romel Santiago.
Romel Tama ba ba? yun? Hindi. Siya nakakatawa talaga yung mga gwapo, di ba? Nauwa